Blessed day po sa ating pong lahat, sa ating pong mga tropa po diyan. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Muli po ako po yung inyo pong life coach, Pastor David Sala natin dito po sa PNPA. At ngayon po sa ating pong topic po ngayon, dito po tayo sa week number 43, Wipe Out Worries. Lahat po tayo po, Sir and Ma'am, meron po tayo pong worries po sa ating pong buhay kahit po sa mga life coaches po, hindi din po ito exempted. Dahil po lahat po tayo po ay nakakaroon po ng mga alalahanin sa buhay. Malalalahanin po tayo sa ating pong personal personal life, meron po tayong alalahanin po sa ating pong pamilya, alalahanin po sa trabaho, alalahanin po sa neighbor. Ito po marami po tayo pong mga alalahanin, hindi po mawawala. Pero thanks to be God, dahil po binigyan po tayo po ng solusyon po ng Panginoon Diyos kung paano po maibsan ang mga worries na meron po tayo. Sa ngayon po, no, sa ating pong topic po dito, wipe out worries. Kaya po dito po no sa may book of Matthew chapter 6 and verse 25 and 27, sabi po dito ng salita po ng Diyos, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what about your body, or what you will wear. Can can any one of you be weary add a single hour in your life?" 'Di ba kapag ikaw po yung nag-alala, sabi po ng salita po ng Diyos po 'no, hindi po yan makadagdag po ng isang oras po sa iyo pong buhay kung ikaw po nag-alala. Bagkus ang resulta po ng sobra pong nag-alala po tayo, sir and ma'am, ay magkakaroon po tayo ng depression or stress sa buhay at hindi po makakatulong po kung paano po tayo makahanap po ng solusyon, 'di ba? Kaya po sabi po dito ng salita po ng Diyos ay, "Can any one of you worrying add a single hour in your life?" Kung ikaw ba po'y nag-aalala ay makadagdag ba ng isang oras o ng oras sa iyong pong buhay? Ibig sabihin ay hindi po. Nagbibigay lang po ito po sa atin po ng marami pong isipin po sa buhay po natin kapag tayo po masyado po nag-alala sa mga lalahanin. Kaya po may kasabihan po 'no, na don't problem the problem because the problem is a problem, 'di ba? Kaya po 'no, ba't po natin problemahin po yung problema dahil po ay problema na po 'yan. Hanapan po natin po ng solusyon. Ito na po yung sabi po dito ng salita po ng Diyos, "Don't worry about your life, what you will eat or drink." 'Di ba? Huwag po tayo masyado pong maglala po sa kung ano man po kakainin po natin o iinumin po natin. Kahit po sa ating pong katawan kung ano pong susuotin po natin, 'di ba? Tama lang po 'yun na maibsan po yung lamig o init po sa ating pong katawan. Hindi na po natin po isipin po kung gaano po yung kagarbo ang sinusuot po natin, kung ano po kamamahalin po ang sinusuot po natin. So dito po 'no, makikita po natin dito kung tinuturo po ng salita po ng Diyos kung ano pong, alalahanin po natin sa araw-araw. Of course, pagkain, inumin o ano man pong, ano po natin, daily life po natin o daily need po natin. Ito po yung nagbibigay po alalahanin po natin. Yes, of course, sa ating pong mga tropa po 'no, ma'am sir, kayo po ay, more than enough po inyo pong financial. Minsan po iba po shortage po sa financial, nagwo-worry pa rin po 'no. Pero kung mamuhay lang po tayo ng sapat sa isang araw, ay ito po yung mga alalahanin po natin sa ating pong buhay ay kaya po ma-sustain ng inyong pong mga salary, ng inyong pong, sahod or even po sa amin po ng mga pastor ay gano'n din, 'di ba? Dati nga po nung magpakasya nga po natin yung kokonti lang po na kinikita po natin. Pero nung lumaki na po yung income po natin ay malaki na din po yung gastusin po natin. Isa normal po sa buhay po natin, kaya po yung mga lalahanin po nito, pagkain o yung damit na suotin po natin, ito po yung mga basic need po natin sa ating pong buhay. Paano po natin po ito maibsan po yung mga worriness sa ating pong buhay, sa ating pong mga financial o sa ating pong physical body po 'no. Ito po yung number one po dito makikita po natin, how do we wipe out worry sa ating pong buhay. First is, do not worry about the personal needs, appearance of the future, 'di ba? Ito po yung minsan po na iba po 'no, hindi po na alam kung ano pong nagiging future, ano pong mga needs. Marami pong mga tao pong ganyan, na lalo na po yung
lalo na po sa ating po pang-araw-araw po na mga pangangailangan. Sabi nga po ni Erma po dito is, worry is like a rocking chair. It's give you something to do but never gets you anywhere. Yes, minsan po nakaupo po tayo sa upuan po rocking chair o tawag po namin humba-humba. Magdaupo po nakaka-relax ka, nakakaisip ka, pero wala po nangyayari po sa buhay mo. Wala po kayo narating po sa buhay. Diyan lang po kayo pa up and down. Yan lang pong ginagawa po ng rocking chair. Nare-relax lang po kayo at nag-iisip ka kung anong solusyon pero wala po nangyayari kung manatili ka po nakaupo po diyan. Kaya po kailangan po natin po mag-step out, mag-move in para po mapunan po yung mga pangangailangan po natin. 'Di ba? Kasi the more po tayo po kasi iniisip po natin yung mga alalahanin, the more po tayo nalulubog po sa mga problema sa ating pong buhay sapagkat hindi na po natin nahanapan po ng tamang solusyon o hindi po natin inaaksyonan yung mga pangangailangan po natin sa araw-araw po ng ating pong buhay. In the book of Matthew chapter 6 and verse 26, is not life more than food and the body more than the clothes? Look on the birds. Diba? Sabi nga po ng salita po Diyos, tingnan niyo po ang mga ibon sa hipapawid o in the air, and they do not sow or reap or store away in the barns, or yet your heavenly Father feed them. They are much more valuable than they. Di ba? Yung sabi po dito, kinukumpara po tayo po ng Pinoong Diyos ni Yesu Cristo pala na sabi niya, tingnan niyo po yung mga ibon po doon sa hipapawid na lumilipad, hindi nga po sila nagtatanim, hindi nga din po sila nag-harvest or nag-iimbak ng pagkain po doon sa storage. Pero bagamat ang Panginoon Diyos po natin sa langit po ay nagpapakain po sa kanila, mas higit pa po tayo po doon sa ibon nilikha po ng Diyos. Dahil po tayo po mula po sa wangis po ng Panginoon Diyos po natin. Kaya po mas mahalaga, mahalaga po tayo kaysa sa Panginoon Diyos. Hindi nga po pinabayaan po ng Panginoon Diyos po yung mag-ibon, yung mga hayop po doon na magtanim, hindi din po sila nagtatanim, hindi din po sila nag-harvest, pero bagamat sila po ay nakakain po ng tama po sa kanilang buhay. Kaya po tayo po, huwag po natin po masyado po mag-alala sa mga pangangailangan po natin sapagkat ang Panginoon Diyos po is the good provider po ng ating po pangangailangan. In the book of Matthew chapter 6 and verse 28 and down to 30, why you worry about your clothing? Look to the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, all his glory, was not dressed as beautiful as they are. And God cares of the wonderful and the wild flowers. They are here today and thrown unto the fire today. Tomorrow, and they will certainly care of you. Why do you have a little faith? Di ba? Bakit po tayo po mag-alala, sir and ma'am, even po sa life coaches po natin po, na wag po tayo po masyadong po mag-alala sa pangangailangan po natin. Basic, di ba? Basic po na sinasabi po dito ng salita po ng Diyos na kailangan po natin lakihan yung ating po pananampalataya po. Sabi nga po ng kanya pong salita. 'Di ba kasi po maliit po ating pong mananampalataya kaya po maliit yung blessing yung meron po tayo. Lakihan po natin pananampalataya po natin at lakihatin po ng Panginoon Diyos yung blessings na ibibigay niya po sa atin. In Matthew chapter 6 and verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will not worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Di ba? Huwag po tayo maglala po ng bukas sapagkat yung bukas o kinabukasan ay hindi din po siya nag-alala ng kanya. Tama na po yun. Sapat na po yung araw na meron po tayo. Huwag na po natin alalahanin po yung bukas sapagkat po ang Panginoon Diyos naman po ang magpo-provide ng bukas po natin. Kagandahan na po sa atin po, sir and ma'am, meron po tayong mga life coaches po na gumagabay po sa atin po ng salita po ng Diyos. So, tinuturuan po tayo kung ano man po ang tinuturo po ng salita po ng Diyos po sa ating pong buhay. At dito po sa salita po ng Diyos, sa may book of Matthew chapter 6 and verse 11, give us this day our daily bread. Sabi nga po dito, turo po ng Panginoon Diyos sa mga disciples po niya, ay
ibigay mo Panginoon Diyos, bigyan mo kami Panginoon Diyos ng pagkain sa araw-araw. Araw-araw po ang sinasabi po dito ng salita po ng Diyos. Hindi po weekly, hindi po monthly, but every day to provide our needs. Next po dito, to wipe out worry, prayers wipes out worry. Of course, ang panalangin po ay yan po ay nakakawala po ng worry po sa atin. Therefore, you pray, the less you panic. The more you worship, the less you worry. You feel more patient and less pressure. Diba? Napakaganda po dito ng salita po ni Pastor Rick Warren na mag-pray po tayo, less panic. Tayo po mag-worship, maglingkod, magsamba po sa Panginoon Diyos, less worry, more feel patient and less pressure, di ba? Tayo po ay magkakaroon po ng marami pong patient po, no? And then kapag meron po tayong patient, pasensya, ay maliles po natin yung pressure sa ating pong buhay. Philippians chapter 4 verse 6 down to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything you can understand. His peace will guide your hearts and minds as you live as Christ Jesus. Di ba? Ang panalangin po, sir and ma'am, ito po naggagabay po sa atin na atin po mga pangangailangan, kausapin po natin po ng Diyos. Lord, ito pong kailangan ko. Lord, ito po, gabayan mo ako po ng Diyos. I-direction mo ko sa Panginoon Diyos sa tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang ano man pong pinapipray nyo po, no? Tamang timing, tamang panahon. Yun po hinihingi mo sa Panginoon Diyos and He will give you the guidance, the guard of your hearts and mind through Christ Jesus. Kaya po, prayers po, huwag po natin malitin po yung kapangyarihan po ng panalangin po sa ating pong buhay. Next, literacy. The last is proper priorities, wipe out worries. Okay, ano ba yung mga priorities po natin sa rin, ma'am, sa ating pong buhay? Of course, God. Next is family. And next is yourself. Kaya kailangan po natin po, isunod-sunurin po natin po yung priorities po natin sa buhay. Kung dati ay hindi mo po pinapriority po ang Panginoon Diyos, ngayon gawin mo na po na priority po yung Panginoon Diyos. And priority mo din yung family mo. And of course, yourself. Diba? Kailangan din po natin bigyan din po ng halaga yung ating pong sarili. Sabi nga po dito, always put God first in your life and He will bless everything that you do. Diba? Sa lahat po na ginagawa po natin, unahin lang po natin yung Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Sabi nga po ng Matthew chapter 6 and verse 31 down to 33, don't worry about these things, saying, what you shall eat or what you drink, and He will what He will wear, and these things domain and through unbelief, but your heavenly Father already knows what you need. Seek ye first the kingdom of all else, and live righteously, and give all your everything you need. Diba? Sabi niya po dito is, seek ye first the kingdom of God. Na sinasabi po dito na salita po ng Diyos. Unahin po natin po yung kaharian po ng Diyos, at all these things shall be added unto you. Sir, ma'am, ito po yung paalala po ng salita po ng Diyos po sa atin na unahin po natin yung presensya po ng Diyos sa ating buhay. Of course, our prayers po dito, praise God for His goodness, grace in our life, ask forgiveness for our sins, thank Him for the blessings that we receive. Yan lang po, sir and ma'am, at sa ating po mga masisipag po ng mga life coaches. Nawa pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos as we journey po, nakasama po natin yung Panginoon Diyos at yung ating po pamilya, of course po yung ating pong paglilingkod po sa bayan. God bless us all sa atin po. See you next time.